Ganitong klaseng luto na naman ang gawin mo sa iyong chicken at ng atay. Dapat nga dinagdagan ko ng maraming atay ito kasi nag-agawan nga pala kami ng atay nito. At ang sarap nito, napakadali pang gawin at medyo budget friendly pa ito. Paano ko nga ito ginawa? Halika, samahan mo ako. Magluluto tayo, tara. At dito nga meron ako ng 1 kilong manok. Nakakat na ito into serving pieces. Nilagyan ko lang yan ng salt at ng black pepper para ma-marinate muna natin ng at least mga 30 minutes. At imamassage lang natin, i-rub lang natin yung ating mga nilagay na mga pampalasa sa ating mga manok at itatabi muna natin. At meron nga pala ako dito ng 1/4 kilo na atay ng manok. Dapat nga pala dinagdagan ko ito at minarinate ko lang din siya ng soy sauce at nilagyan ko lang siya ng black pepper at minassage ko lang at tinabi. At nagpainit ako ng kawali na may cooking oil at nung mainit na ay naggisa lang ako ng ating 5 cloves na garlic. Ginisa ko lang yan hanggang sa lumabas yung aroma ng ating garlic ay okay na yun. At ininix naman natin yung ating sibuyas at ginisa-gisa ko lang din yan hanggang sa maging translucent yung kulay. At nagseason lang ko ng black pepper at ng salt. At tinabi ko lang yung ating pinanggisa ng mga sibuyas at kamatis dahil ipapanserd mo muna natin ang ating mga atay. So kailangan iluto muna natin ito ng una dahil itatabi ito natin mamaya dahil mas madaling maluto yung atay kaysa sa laman. At kapag ganito na, okay na yan, i-remove na natin sa ating pinaglulutuan at isi-set aside muna natin dahil ibabalik din ito natin mamaya. At dito naman sa ating sibuyas at bawang na ating ginisa, ilalagay na natin yung ating chicken. Igigisa natin dyan, isasangkut siya natin para maluto naman yung ating mga manok. At habang ginigisa natin ito, naglagay ako dyan ng 1 teaspoon na salt at maglalagay din tayo ng 1 teaspoon na paminta. At igigisa-gisa ulit natin yan ng mabuti para ma-incorporate yung mga aromatics na nilagay natin sa ating paggigisa. At tinakpan ko muna yan dahil gusto ko mas luto talaga kapag bago tayo maglagay ng next ingredients. So mawala na yung mga pamula-mula sa ating mga manok. At kapag okay na, naglagay na ako dyan ng tomato sauce. At gigisa-gisahin ko lang yan, hahalo-halo ko para lahat ng part ng manok ay malagyan ng tomato sauce. Kayo ba, ganito rin ba kayo pag nagluluto kayo na meron ng tomato sauce? Sinasama na yung tomato sauce habang nagigisa kayo or naglalagay muna kayo ng water at sa huli na kayo maglalagay ng tomato sauce? Ako ganyan lang yung ginagawa. At binuhos ko na nga pala dyan yung marinade sauce na nilagay natin dito doon sa ating liver kanina at naglagay na dyan ako din ng tubig. So yung tubig natin depende sa kung gaano karami yung inyong mga manok. So ako dinagdagan ko pa ng konti yan, hindi ko na dinamihan ng tubig kasi magtutubig pa yan once na pinakuluan na natin. At naglagay nga pala ako dyan ng mga 3 pirasong laurel at naglagay din ako dyan ng pampalasa. Kayo nang bahala kung anong pampalasa yung ilalagay ninyo. At optional yan, pwede rin wala na dahil sa salt and black pepper lang ay okay na. At hinalo-halo ko lang yan at kinover ko na at lulutuin natin hanggang sa maluto yung ating mga manok. At ito nung binuksan ko ay kasi maglalagay na tayo ng ating chicken liver. Dahil halfway ng pagluluto natin ng ating manok, ilalagay na natin yung ating mga atay. At ayan na nga, hinahalo-halo ko lang. At naglagay na ako dyan ng 1 tablespoon na brown sugar. Pang-balance lang natin yan sa ating lasa ng ating mga niluluto. At i-cover ulit natin at lulutuin natin. At pag okay na ganito, naglagay na ako dyan ng patatas. Yung aking patatas nga pala ay baby potato yan. Dapat nga pala hindi ko na binalatan yan. Dapat nga pala hinugasan ko lang at garnish. Pero naisip ko, sabi ko hindi siya babagay. Mas babagay yan kapag mga naka-roast yung ating chicken. At ito na ulit, nung kinover ko at binuksan ko ay ayan na yun. At naglagay na ako dyan ng bell pepper, slice na bell pepper. Pandagdag lasa din yan. Pero kung wala kayo yan, pwede na rin yung tanggalin yan. Dahil mahal din talaga ngayon ang bell pepper. Nang binuksan ko ulit ay ito na nga yung itsura niya. At halos okay na to. Pinalalambot na lang natin yung ating patatas. At once na malambot na yung patatas, tikman na rin natin kung okay na yung lasa. Kung kailangan pa natin magdagdag ng salt or okay na. At pag malambot na yung patatas ay okay na yan. At ito na
na nga, meron na tayo ng chicken liver with tomato. Ang sarap nito, masarap sa kanin at mapapa-underize kayo sa sarap nito. Follow for more recipe. Hanggang dito na lang tayo. Bye!